How's it going mga kamatis, mga kaibigan? It's your boy Nico David, right back at it again with another Franklin Miano content. Now, iimbestigahan po natin yung 10 business niya. Kasi nga, sabi niya may 10 business siya. Pero ang tanong kasi doon, successful ba yung 10? Ilan doon yung buhay pa? Ilan doon yung may arit pa? Kasi hindi kompleto kasi yung sentence kapag sinabi mong may 10 business ka. I can open a business today and I can say may business ako. I can open 3 business, I can say I have 3 business. Ang usapan doon kung ilan doon yung sustainable. So, etong si Mr. anong pangalan nito? JQ Crypto. Ginawa niya na yung research about dito. Mag-react tayo and see what we can first business get. Okay? Tingin ko maraming Pilipino or due diligence tayo sa 10 businesses na tinutukoy ni Papa F. Sino ba si Papa F? Franklin Miano? Okay. First business, Gen Z Cafe. Pinaka-recent activity is May 2021. So, yun. So, nakita niya mga kamatis, mga kaibigan, mukhang hindi lahat ng business ni Franklin Miano ay successful. So, 0 out of 10 agad. Kasi 2024 na, mukhang deads na tong business na to. Okay, sunod. Hindi na active. Pinapa-franchise pa nila to before. And according dito, it's a pinapa-franchise pa. O, 0. Masarap kasi yung pagkain, kaya binabalik-balikan. Proven franchise business, tas meron daw 5 branches. Proven franchise business. Yan kasi ang hirap sa franchising business eh. Kailangan kasi, kung gusto mong maging successful franchise, kailangan successful yung business mo, right? Like for example, Jollibee, McDo, they are franchises and kung saan-saan mo sila nakikita. Etong Gen Z Cafe na to, deads na yata. Di ba? Wala na eh. Tuloy natin. Just nationwide, pero nasa na. Next, itong Phenomenon Apparel. Pinaka-recent activity, May 2021. Putek, tapos na yung yung 2021 eh. Ano ba naman yan, Franklin Miano? Again, tignan niyo yung mga branches na successful na clothing line, di ba? Mga Bench. Kahit yung clothing line niya ni sino to? High Minds, di ba? Every one of these people are successful. Tuloy natin. Binuksan mo yung page nila dun sa Facebook, papasok ka dito sa isang Russian na website. Na iba na yung product. Yan, na-cover na natin yan dati. Nag-expire na yung domain, tapos nakuha na ng ibang owner. Same thing with diba, biruin mo, Nakakahiya yan. Tuloy natin. Empire, business number 3. Founded by Franklin Miano. Last activity, 2021 pa. Pag clinic mo tong link na to, papasok lang ulit doon sa Russian na website. Ay, next nako. is Vivid Smart. So out of 3, 0 points pa rin siya. Okay, tuloy natin. Na hindi ko makita yung social media, so hindi ko alam kung saan nila ito minamarket. Next is GMBRZ, damit na naman. Tapos inactive din yung social media. Next is Protect daw. Grabe. So, wala pa rin. 0 pa rin yung score. So, nakakalimang business na tayo. Dun sa 5 business na yon, lahat yon failure. Okay? So, may 10 business ka, 5 doon, failure na kasi hindi mo ina-update eh. Dapat up and running yon, di ba? So, what is going on? Number 6. Hindi ko makita yung social media, so I'm assuming non-existent yung business na to. 0 na naman. Sunod is unfiltered na brand kasi wala na naman ako makitang website or social. Okay, yung unfiltered na brand, baka gawa-gawa niya lang yun. Kasi nga, ang problema kasi kay Franklin Miano, mga kamatis, mga kaibigan, wala po kasi siyang paper trail. Ibig sabihin, ganito if your business is totally successful, sana publicly listed yan. Like, nasa stock exchange yan. Yung mga ganun ba, nasa Fortune 500 yan. Kasi he claims to be a good businessman. Pero it seems to me na puro salita lang yun. Gets mo? Siguro yung MSB, quote-unquote, successful yun kasi marami pang nag-e-enroll. Pero hanggang kailan? Baka bukas makalawa, wala na yun. Diba? Kasi nga, yung bad publicity na yan, hindi na naman totoo yan. Tuloy natin. Number 7 media. Then we have Franklin Media. Ito, baka pwede pa. Ayan. So, siguro, lagyan na natin ng 1. Okay? Kasi nga, mukhang meron pa yon. Hindi naman yun kailangan ng location. 1 out of 7. Okay. Pwede. O, tuloy. Aim nila dito is consulting business sila. Tapos tutulungan ka raw nila gumawa ng mga short form and entertaining content. Pang 9. Kailangan pa ba yun? Asan yung, number 7 ba yun, di ba? Form and entertaining content. Ulitin Pang nga 9,
Ang claim nila dito asan yung 8? media. Ayun, Ang number claim 8 nila pala. dito na brand kaso wala Oo nga. So, brand. 1 out of 8 pala. Mali ako. 1 out of 8 naman. Okay, so, yung tuloy natin. Social media. Then we have Franklin Media. Ayan, ang claim nila yan dito is consulting business sila. Tapos meron pa bang kailangan kailangan pa ba yung consulting media na yan for content creations? I mean, if you are a big business brand like Mr. Beast, ganyan, pwede yun eh. Pero if you're just a normal person, di mo kailangan yun eh. Napaka-niche nung market nun eh. Tuloy natin. tutulungan ka raw nila gumawa ng mga short form and entertaining content. Pang 9, Okay, Black 9. Box, jewelry naman. Inactive na din, Feb 20. Oh, yun. 1 out of 9. Okay, erase natin. Lagyan natin ng tamang score. 1 out of 9. Yung business na active. Yung Franklin Media. Mukhang sila lang din ang kliyente nun. Tuloy natin. Last. Tapos inactive na rin yung website. Tama, 1 out of 9. Oh. Finally, ang pinaka-holy grail, ang MSB Academy. Kung Okay. saan sinasabi niya na isa siyang entrepreneur. Okay, alam na natin yung MSB na yan. So, ganito mga kamatis, mga kaibigan. Malinis pa sa malinis na, well, 2 out of 9. Yung Franklin Media at saka yung MSB. Yan na lang yung active niya sa 10 businesses niya. Ngayon, salamat kay JQ kasi at least napakita niya sa atin na doon na consistent yung research natin doon sa other businesses niya na wala na talaga. So given this mga kamatis, mga kaibigan, paano mo paniniwalaan tong tao na to na may 10 businesses tapos 2 lang yung active doon. Yung isa pa, yung Franklin Media na yun, hindi mo naman kailangan talaga ng puhunan yun eh. Laway lang yun eh. So yung mga ano niya, mga businesses niya na online, buhay pa rin, quote unquote. Now, ang tanong dito, yung MSB na yan, hanggang kailan ba buhay yan? Kasi ngayon, ang dami nang nagrereklamo, ang dami na talaga na araw-araw akong nakakatanggap ng reklamo about sa MSB and maglalabas pa tayo unti-unti. Sabi ko nga sa inyo, mahirap kasi gawin to ng isang buong content lang. Mas maganda to, araw-araw ka tayo maglalabas ng content tungkol dito hanggang sa matauhan kayo at kayo na rin lumapit kayo kasi sa akin kung meron kayong reklamo. Ang problema kasi dito kay Franklin Miano, gusto niya kasi pagka interview na yan, una dapat sikat. Tanungin kita, Franklin Miano kasi alam ko lumapit din kay Rendon to eh. According to Rendon, parang nag-offer, inayaya na ng podcast si Rendon. Tapos sabi ni Rendon, sige, bigyan mo, papayag ako. Syempre, may talent fee si Rendon, di ba? Tapos sabi ganun ni, magva-viral, magva-viral naman daw. Kaya naman ni Rendon magpa-viral ng sa sarili niya, di ba? So, ewan ko medyo, para sa akin yun at this point in time, medyo shady ngayon tong si Franklin Miano. And maraming salamat din kay Sir JQ for exposing him na doon sa business na yun, 2 lang technical yung gumagana. Tapos ang puhunan pa doon ay laway. So paanong moral lesson nito, mga kamatis, mga kaibigan? Mag-ingat po tayo sa mga paniniwalaan natin dito sa social media. Kasi nga, di ba, sabing ganon. Ilang business mo? 10. Ilan doon yung gumagana? 1? 2? 2 out of 10? Edi 20% success rate ka lang. Ba't naman kita paniniwalaan? Doon na ako sa mga magagaling na negosyante. Yun lang naman yung sa akin for today, mga kamatis, mga kaibigan. Maraming salamat po. Gege, mga lods.